Taliwas sa payag ng bilibid na simpleng riot ang nangyari. May ibang motibong nakita si Senator Laila de Lima. Pero binweltahan siya ng gobyerno. Saksi si Jam Cesante. Hulihin niyo na ako ngayon! Kung yan naman talaga gusto niyo, ikulong niyo na ako ngayon! Galit na inihayag ni Senador Laila de Lima ang hinala kasunod ng gulo sa bilibid na ikinasawi ng isang drug lord at ikinasugat ng 3 iba pa. Bilibid 14 is supposed to be the most guarded facility now. Nandyan yung mga SAP. Tapos gagawa ng istoryang ganyan na nagsasyabu kaya nagkarayot. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inosente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Bago ang gulo, may impormasyon daw kay de Lima na may mga inmate na pinagsisinungaling para idiin siya sa bilibid drug trade. Pero tumanggi sila. I am not discounting the possibility that this so-called riot is Malacanang's way of sending its messages to prisoners who refuse to implicate me in the bilibid drug trade as part of Aguirre's and Malacanang's teleserye drama projecting me as the bilibid drug queen. To threaten them with violence and murder simply because they refuse to be used in the ongoing House hearing is the height of mafia tactics and gangster-style operations that makes this government worse than a narco state. It makes this government an assassin state. Tila nagpanting pa ang tenga ng senadora sa pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na may mga humahadlang sa pagsasalita ni Sebastian na tila raw ipinapahiwatig na siya ang nasa likod ng tangkang pagpatay. Kung malatandaan, itinuro sa Sebastian ng ilang inmate bilang taga-kubra ng pera ni de Lima kabilang para sa kita sa droga. Giit ni de Lima, government asset si Sebastian. Ano na naman ang mga implication nila? Kagagawan ko na naman yan. Sila ang nagigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pang gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. Ganyan ba mga lalaki? They're cowards, they're fools, and they're liars. That is the bunch of officials that we have now. Binasa ni de Lima ang finorward sa kanya na text message daw ng asawa ni Sebastian noong September 21. Mag-uusap daw ang mag-asawa tungkol sa posibleng pagtestigo ni Sebastian laban kay de Lima para hindi na maaapektuhan ang kanilang personal na buhay. Kinabukasan, nag-text daw ang source ni de Lima na nagmamatigas sa Sebastian at ayaw magsinungaling laban kay de Lima kaya binabantaan na ang mga negosyo at bank account nilang mag-asawa. Nag-text din daw ang source ni de Lima tungkol sa pagpilit naman umano sa dati niyang security aide na si General Sanchez na pumirma ng affidavit. Kahit pa hindi niya kilala si Herbert Colango na nag-akusang kinukubrahan niya ng pera para kay de Lima. Tingin ni de Lima, ginagatungan ng ibang galit sa kanya ang galit daw ng Pangulo dahil sa pag-imbestiga niya noon sa Davao Death Squad. Sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng maling impormasyon, kaya nga raw may maling nailagay sa bilibid drug matrix. Stop it! Stop the madness! I've been telling you kasi, Mr. President, di kayo nakikinig eh. Tuloy raw ang laban niya sa kabila ng mga payong umalis na siya ng bansa. Naghain sila ni Senador Antonio Trillanes IV ng resolusyon para imbestigahan ang gulo sa bilibid. I want to fight here in my country! Di ba ako duwag? Dahil wala pa akong kasalanan. Tugon naman ng Pangulo. Ako yung in-appeal niya, tapos ako po, I think she's breaking down. I would suggest that she takes days off. Itinanggi naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na pinapalabas lang ng DOJ na riot ang nangyari at ginigipit lang nila ang mga napuruhang inmate para tumestigo laban kay de Lima. We want JB alive than dead. Sinong gustong patayin si JB? Hindi ba pag namatay si JB, sinong mabe-benefit? Hindi ba si de Lima? Kasi mawawala ng connect sa kanya na magte-testify. Kaya takot na takot yun eh. Sir, yung abogado ni Sebastian, ang sabi, ibang istorya ha, nag-aalmusal tapos sinugod siya.
Di ko alam. Let's wait for the official report. Ako si Jam Cesante, ang inyong saksi.